Kaba, iyak, sakit. Sa isang iglap, ang dating matahimik na gabi ng Setyembre 30 ay nauwi sa bangungot. Ang lupa ay umuugong, ang mga pader ay nagkakadurog-durog at ang bawat sigaw ng takot ay sumiksik sa bawat sulok ng Bugo City. Isang ina ang napahawak sa kanyang anak habang bumubuho ang kanilang dingding. Sa labas, maririnig ang iyak ng mga bata, ang pagtawag sa pangalan ng mga nawawala at ang mga dasal na humihiling ng kaligtasan. Sa ilalim ng mga bitak na kalsada at abo ng mga bahay, naroon ang mga alaala at pangarap na sa isang kisap matay naglaho na. A strong earthquake has just struck Cebu. But please stay calm and move to open areas. Keep away from walls or structures that may collapse and stay alert for aftershocks. I have instructed our teams on the ground to assess the situation, and we are now coordinating with the mayors and DRRM officers. Let's keep each other safe. Mag-amping tantanan. Ayon sa provincial disaster, tumataas ang bilang ng nasawi, dumarami ang sugatan, at maraming tahanan ang nawasak. Halos bawat pamilya ay may kwento ng pagkawala, ng mahal sa buhay, ng tirahan, ng kabuhayan. Ang sports complex sa kalapit na San Remigio ay nagmistulang puntod matapos gumuho at 3 miyembro ng Philippine Coast Guard ang nasawi. Mga sundalo na nagbuhis ng buhay habang nagsisilbi. Ngunit higit pa sa takot ng lindol, mas mabigat ang sumusunod na mga araw, ang pakikibaka para mabuhay. Walang kuryente at tubig sa ilang barangay. Nagkakasiksikan ang mga evacuees sa mga tent at covered up court. Gutom at uhaw ang mga bata, habang patuloy ang mga aftershocks na bumabagabag sa lahat. Ngunit sa bawat hirap, hindi sumuko ang buguhanon. Magkakapitbahay na nagbibigayan ng tubig, pirasong tinapay at lakas ng loob. Ang mga ama nagtutulungan sa pagbubuhat ng mga sugatan. Ang mga ina nag-aalaga hindi lamang sa sarili nilang anak kundi pati sa mga batang iniwan ng takot. Gayunpaman, mabilis na rumagasa ang tulong. Kasama ang DSWD, Central Visayas at Philippine Coast Guard, nagtatag si Gobernadora Pamela Paricuatro ng Joint Operations Center kasama ang AFP, PNP at iba pang ahensya upang mas mapabilis ang maihatid na tulong. Sa Kapitolyo, dumagsa ang mga volunteers, mga doktor, mga estudyanteng medikal at maging mga ordinaryong mamamayan na walang karanasan pero may pusong handang tumulong. Maging simbahan ay hindi nakaligtas. Bumigay ang ilang bahagi ng daan bantayan, ngunit sa gitna ng pagkawasak, nanawagan si Arsobispo Alberto Oy ng pagkakaisa at panalangin. Isang paalala na sa mga ganitong panahon, higit na kailangan ang pananampalataya. Sa bawat kahong donasyon, sa bawat palad na nag-abot ng mainit na pagkain, at sa bawat yakap ng mga magulang sa kanilang mga anak, unti-unting bumubuo ang Cebu ng bagong lakas. Sugatan, dumudugo ang puso ng mga tao, ngunit sa gitna ng abu at luha, may isang bagay na hindi nagiba, ang tapang at bayanihan ng Cebuano. At sa bawat dasal na bumabalot sa lungsod, malinaw ang mensahe. Ang lindol ay kayang gumupo ng mga pader, pero hindi nito kayang gumuho ng pag-asa. Sa likod ng luha at bighati, nakatindig ang isang katotohanan. Ang Cebu, bagamat sugatan, ay hindi kailanman matatalo ng alinmang lindol. Lino! Uy, Lino, boy! Lino ba? Ari! All the assistance given to the City of Bohol from the Office of the President and the different departments he has directed to come to Bohol, and of course make sure na mabangon po kami on time. We're really deeply grateful for that, and we are more than confident that we will be able to overcome these challenges because we have the support and the backing of the national government. Thank you very much, God. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Jeremy Balingit.
This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!